Sa iba pang balita, sa labas ng bansa, mahigit 20 hostages at miyembro ng militar patay sa pag-atake ng mga rebelde sa Pakistan at Russia. Payag umano sa isinusulong na tigil putukan sa Ukraine, pero may ilan pang ikinokonsidera. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. 21 hostages at 4 na miyembro ng militar ang nasawi matapos atakihin ng mga rebelde ang isang pampasaherong tren sa Pakistan. Batay sa ulat, nasa 440 pasahero ang lula ng tren. Ayon sa Information Ministry, mga miyembro ng separatist group na Baloch Liberation Army ang mga umatake. Kinalaunan, napatay ng security forces ang lahat ng 33 salarin at nasagip ang iba pang pasahero ng tren. Inako naman ng grupo ang pag-atake, kasabay ng pahayag na handa sana silang palayain ang mga pasahero kung pumayag lang ang otoridad na palayain ang mga nakakulong na militante. Sinang-ayunan ni Russian President Vladimir Putin ang isinusulong ng Amerika na 30 araw na tigil putukan sa Ukraine. Gayunman, iginiit niya na kailangang mapag-usapan pa ang mga detalye nito tungo sa pangmatagalang kapayapaan. Bago ito, una nang sinabi ni US President Donald Trump na nakakakita siya ng magagandang senyales mula sa Russia para itigil na ang gyera sa Ukraine. Handa si Trump na makipag-usap kay Putin hinggil dito. Sa kabilang banda, tinawag naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na manipulative ang tugon ni Putin sa panukalang ceasefire. Aniya, si Putin umano ang tumatanggi na itigil ang digmaan at gumagawa lang siya ng dahilan para hindi direktang sabihin na ayaw niya ng tigil putukan. Kauna-unahang batang oso na inoperahan sa utak, nakamamanghang gumaling ayon sa pamunuan ng isang zoo sa United Kingdom. Si Boki, isang brown na oso, ay nakitaan ng mga fluid sa kanyang utak na itinuturong dahilan ng paghihirap na nararanasan ng oso. Dahil dito, nagdesisyon ang mga doktor na isailalim siya sa operasyon sa utak para maalis ang mga fluid. Sa ngayon, unti-unti nang gumagaling ang batang oso sa tulong na rin ng mga doktor na nagsisikap na maibalik ang dati niyang lakas at sigla. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.